Isang payat at pawisang binata lang ang nakita nilang naglalakad sa gilid ng highway, bitbit ang isang lumang sako bag na halos mapunit na sa bigat. Para sa grupo ng mga sundalong nakaantabay sa checkpoint, mukha lang itong basurero o utusang magsasaka, kaya pinagtatawanan nila, tinuro-turo at halos hindi na pinadaan. Pero nang sa wakas ay mapilit nilang buksan ang lumang bag na iyon, napanganga silang lahat sa laman at ang tawanan ay napalitan ng katahimikan, hiya at luha. Maagang-maaga pa lang, gising na si Carlo Di Maala, 22 taong gulang. Simple ang suot niya, kupas na gray na t-shirt, lumang pantalon at tsinelas na kitang-kita na ang kaputlaan ng swelas. Sa ilalim ng maliit nilang kubo sa Sitio Maligaya, maingat niyang nilagay sa lumang telang sako ang ilang bagay na pinakamahalaga sa kanya. Isang tuping watawat na may kupas ng kulay. Ilang medalya na tansong kumikinang pa rin sa kabila ng kalawang. Mga lumang litrato ng mga sundalo sa gitna ng kabundukan. At isang makapal na sobre na puno ng mga inilaminate na papel. Bago niya isinara ang bag, sandali niya pang tinitigan ang pangunahing litrato. Isang lalaking nakangiti, nakakamuflage, may pangalan sa dibdib na Sergeant Ruben Di Maala. Tay, mahina niyang bulong, "Tong lakad kong to, para sa inyo. Sana pagod lang ang kapalit. Hindi kahihiyaan." Sa di kalayo ang kubo, inuubo ang ina niyang si Aling Minda. Lumapit siya, inalalayan itong umupo. "Carlo, sigurado ka ba riyan? Baka mapagalitan ka lang sa kampo. Ilang beses ka nang nagpunta, paulit-ulit ka pang pinapabalik." "Huling subok ko na to, ma," sagot niya. Pilit ngumiti. May memo raw galing Maynila na hindi pa naayos yung binipisyo ni tatay. Kung hindi ko pa ito lalakarin, tuluyan ang mawawala yung lupa at scholarship na ipinangako sa atin. Hindi ako papayag. Tinapik siya ng ina sa balikat. "Mag-ingat ka sa daan. Sapatos ang dala mo, tsinelas na lang ang sinusuot mo." Mas sanay akong maglakad ng ganito, biro niya. Pero ang totoo, wala na talagang matinong sapatos si Carlo. 8:00 pa lang ng umaga, tirik na ang araw. Mahigit 2 oras na siyang naglalakad bago marating ang maliit na checkpoint ng militar na nagbabantay sa daang papasok sa bayan. Sa gilid ng kalsada, nakaparada ang isang lumang military jeep. Sa harap nito, nakahilera ang 7 sundalo, nagpapahinga, nagkuwekwentuhan, nagbibiruan. Si Corporal Vince Alonso ang pinakamaingay sa grupo. Matagal na sa serbisyo, magaling sa operasyon, pero kilala rin sa pagiging palabiro na madalas lumalagpas na sa linya ng paggalang. "Uy, may paparating!" sabi ng isa, sabay turo kay Carlo. "Naglalakad na may dalang sako. Parang galing palengke ah." Umalinggawang ang halakhakan. "Ah! Baka puro bote at lata ng laman yan, pre. Scrap buyer! Pwede bang pakitingnan kung kasama na dyan yung pagka-scrap ng love life ko?" "Baka bala ng kalaban, sir. Pero sa itsura niya, mas mukha yang baon lang sa utang." Naririnig lahat ni Carlo ang usapan. Bawat tawa ay parang may tusok sa dibdib niya. Pero pinili niyang pumatuloy. Naglalakad ng nahayuko, hawak ng mahigpit ang strap ng sako. Paglapit niya sa mismong harap ng checkpoint, hinarangan siya ni Vince. "Boss, saan ang lakad? Baka naman may dala kang kung ano-ano riyan ah." Papunta po akong kampo sa bayan, sir. May ipapasa lang pong dokumento tungkol sa benepisyo ni tatay. Sundalo rin po siya dati." Tumaas ang kilay ni Vince, sabay tingin sa mga kasamahan. "Narinig niyo yon mga pre.
Sundalo daw tatay niya. Bakit yung bag mo mukhang sako ng palay? Ganyan ba ang dala ng anak ng sundalo? Tawanan ulit ang grupo. May isa pang tumuro sa punit na bahagi ng t-shirt ni Carlo. Baka naman naglalaman niya ng treasure map ng mga NPA. Biro pa ng isa. Namula ang tenga ni Carlo. Hindi niya alam kung galit ba o hiya ang dapat unahin. Wala po akong kinalaman sa kahit anong grupo. Pigil niyang sagot. Gusto ko lang po talagang makarating sa kampo. Maari ko po bang ipakita muna sa opisina bago natin pag-usapan yung bag? Pero mas lalong nang asar si Vince. Hindi pwede, matigas niyang sabi. Protocol. Lahat ng dumadaan, chinecheck. Lalo na yung may dalang sako na kayang maglaman ng kalahating katawan ng kambing. Muli siyang tumawa, sabay tungo sa sako ni Carlo. Buksan mo nga pre, baka gold bar yan, baka may share kami. Nag-alinlangan si Carlo. Hindi dahil may tinatago siyang masama, kundi dahil ayaw niyang basta-basta na lang ipakita ang mga laman ng sako sa gitna ng kalsada. Nandoon lahat ng alaala ng tatay niyang sinakripisyo ang buhay para sa bandila. Mga bagay na para sa kanya, banal. Sir, kung pwede po sana, sa loob na lang po ng kampo. Baka madumihan pa yung mga medalya, sir. Medalya? Malakas na tawa ni Vince. Mga pare, narinig niyo yun? Medalya raw. At nakasako lang? Hindi ka ba marunong magbiro, kabayan? Pumito siya, kunwari ay nagpapalakpakan. Ang iba pang sundalo na dala sa biruan, sumangon ayon na lang, kahit ramdam na ng ilan na sobra na ang pangaasar. Sir, tama na siguro. Bulong ng pinakabata sa grupo, si PFC Jolo. Baka totoo yung sinasabi niya. Pero binaliwala iyon ni Vince. Ako ang corporal dito, Jolo. Kung sinasabi niyang malinis siya, walang problema kung bubuksan niya ang sako. Kung nagmamatigas siya, doon tayo magdududa. Napayuko si Carlo. Kahit nanginginig ang kamay, inihiga niya ang sako sa lupa at unti-unting binuksan ang buhol. Sumingaw ang amoy ng lumang tela at papel. At sa ibabaw, tumambad ang nakapilipit na watawat ng Pilipinas. Maayos na nakatiklop. Biglang natahimik ang ilan. Imurong ang tawa sa lalamunan ni Jolo. Uy, bandera! Mahina niyang sabi. Pero pinilit pa ring magpatawa si Vince. Baka ninakaw lang yan sa eskwelahan. Pilit niyang biro. Bagamat ramtam na rin niya ang kakaibang kilabot sa batok. Kinalas pa ni Carlo ang tiklop ng watawat. Maingat. Sa ilalim nito, kumislap ang 3 medalya. May isa pang nakalagay na medalya ng katapangan. Kasunod nito, may bungkos na diploma at sertipikado. Nakapaloob sa lumang clear book. Inilabas iyon ni Carlo. Naninginig. Sir, ito po yung dahilan kung bakit ko bitbit yung lumang bag. Ito po yung mga medalya ng tatay ko. Sabi po sa sulat, may benepisyo pa raw na hindi na ibibigay sa amin. Hindi po ako magnanakaw. Anak po ako ng sundalo, tulad ninyo. Kinuha ni Vince ang isang sertipikado para sana ay masuwayan pa siya. Pero nang mabasa niya ang nakaprint na pangalan, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Sergeant Ruben A. Dimaala, 3rd Infantry Battalion, medalya ng katapangan dahil sa pagsagip sa buong platoon sa operasyon sa Sitio Mabuhay. Sumingit pa ang isang lumang litrato na nahulog sa clear book. Grupo ng mga sundalo sa gitna ng kabundukan, nakangiti, pawis, pagod, pero buhay. Sa gitna ng larawan, nakatayo si Sergeant Ruben, may kamay na nakaakbay sa 2 mas batang sundalo. Nakilala agad yun ni Jolo. Sir, hindi ba kayo yun? Turo niya sa lalaking sa gilid ng larawan. Si Corporal Vince mismo. Mas bata, payat pa, walang peklat sa piski. Halos matigilan si Vince. Inagaw niya ang larawan, tinitigan ng mabuti. Oo,
Siya nga iyon. At sa kabilang gilid, nakasulat sa likod ng litrato, sa aking pamilya. Buhay pa ako ngayon dahil kay Ruben. Kung may araw na makalimut ako, paalalahanan niyo kung may utang akong hindi nababayaran. Kinilabutan na siya. Anak ka ni Ruben? Halos pabulong na tanong niya kay Carlo. Tumango ang binata. Opo sir, namatay po siya sa operasyon nung grade 6 lang ako. Sabi po nung mga kasama niya, may mga sundalo raw na buhay pa dahil sa kanya. Isa raw po kayo doon. Hindi na nakapagsalita si Vince. Parang bumalik sa kanya ang lahat. Ang putukan sa sityong Mabuhay. Ang araw na halos maubos ang platon nila. Ang sandaling may isang sarhento na tumakbo pabalik sa gitna ng mga bala para hilahin siyang mula sa naka-landmine na bahagi ng lupa. Si Sergeant Ruben Di Maala iyon. Siya ang dahilan kung bakit nakatayo pa si Vince ngayon. Bakit may uniforme pa siyang sinuot? Bakit nakakatawa pa siya ng ganon sa gilid ng kalsada? Ako yung sundalong hinila niya pabalik sa trench. Paos niyang bulong. Kung hindi dahil sa tatay mo, hindi ko na nakita tong kampo. Hindi ko na nakita ang pamilya ko. Narinig iyon ng ibang sundalo. Unti-unti silang natahimik. Ang mga ngiti nila napalitan ng seryosong mga mukha. Si Jolo, hindi na nakayanan ng hiya. Kuya Carlo, pasensya na ha. Kanina pa kami nagtatawanan dyan sa sako mo. Yun pala, buhat-buhat mo yung alaala ng taong nagligtas sa mga katulad namin. Nayuko si Carlo. Hindi niya alam kung tatahimik na lang ba siya o sasagot. Sanay na po kasi akong pagtawanan, wika niya. Sa bayan, kapag dala ko tong lumang bag, sinasabi nilang basura raw o bote lang ang laman. Hindi po nila alam nung una, sa kaba ko. Muntik ko na rin ibenta ang mga medalya sa junk shop. Pero naalala ko ang bili ni nanay. Sabi niya, anak, kailangan may makaalala kay Ruben, kahit tayo lang. Pag isinuko mo na yan sa bakal, para mo na rin isinuko ang sakripisyo niya. Kumunot ang noo ni Vince, lalong nag-guilty. Kaya po ako nagpapabalik-balik sa kampo para ipakitang hindi lang kami umaasa sa benepisyo. Hinihingi rin namin yung pagrespeto na ipinangako sa amin. Kung wala pong maiabot na pera, kahit papeles man lang na nagsasabing hindi malilimutan ng tatay ko, sapat na po yun. Hindi na nakatiis si Vince. Dahan-dahan siyang lumapit kay Carlo. Ibinaba niya ang baril at marahan niyang hinawakan ng strap ng lumang bag. Pre, hindi dapat nasa sako ito. Mahaninang murit mariin niyang sabi. Dapat yung mga medalya ng tatay mo nasa pinakamataas na pader ng kampo. At ikaw, hindi ikaw ang dapat pinagtatawanan dito. Kami. Sa harap ng buong grupo, bigla niyang tinaas ang kamay sa noo. Isang mas maayos at mas mabigat na saludo kaysa sa mga natanggap niya sa kahit anong seremonya. Sa narhon ng 3rd Infantry Battalion, humihingi ako ng tawad sa iyo, Carlo Di Maala, anak ni Sergeant Ruben Di Maala. Ang sundalong nagligtas sa buhay ko at sa buhay ng ilan sa amin dito. Isa-isa rin nagsaludo ang iba pang sundalo. May dalawa pang hindi mapigilang mapaluha, lalo na si Jolo. Kung buhay pa si Ruben, siguradong tatadyakan niya kami sa puwet sa ginawa namin sa anak niya. Pabirong sabi ni Vince, pero baka sampait. Simula ngayon, kahit anong kailangan niyo ng nanay mo, sabihin niyo sa amin. Hindi kami papayag na maglakad ka ulit na mag-isa sa init na ganito. Bit-bit yung alaala ni tatay mo na parang sako lang. Kinabukasan, sa loob ng kampo, nakatayo si Carlo at ang kanyang ina sa harap ng maliit na seremonyang inorganisa ng batalyon. Sa gitna ng entablado, nakadisplay ang mga medalya at litrato ni Sergeant Ruben sa isang bagong-bagong glass frame. Sa ilalim, nakasulat, Sergeant Ruben A. Di Maala, bayani ng Sitio Mabuhay. Ang buhay ng marami, ibinuwis para sa iilan.
Ang matagal na nilang inaantay na papeles ng benepisyo at titulo sa lupang ipinangako sa pamilya ay sa wakas na ring naibigay. Hindi ito limpak-limpak na kayamanan, pero sapat para hindi na mag-alala ang mag-ina sa pang-araw-araw. Sa gilid ng entablado, nakaupo sina Vince at ang iba pang sundalo, nakikinig. Magkatapos ng maikling programa, kinuha ni Vince ang mikropono. "Mga kababayan," panimula niya, "kami po ay sanay na tawaging tagapagtanggol ng mamamayan. Pero aaminin ko, kahapon nakalimutan kong tao muna ang nasa harap ko bago suspicious. Ang tinignan ko lang, yung lumang bag, hindi yung bigat ng pinagdadaanan ng may dala." Huminga siya ng malalim. Ang laman pala ng bag na yon, pagpapatuloy niya, hindi basura, hindi kontrabando, kundi mga alaala ng sakripisyo ng sundalong nagligtas sa amin. At para akong binuhusan ng malamig na tubig nang ma-realize ko yung anak ng bayani, pinagtawanan lang namin sa kalsada. Lumingon siya kay Carlo. "Carlo, salamat sa pagdala mo ng lumang bag na yon," sabi niya. Dahil doon, naalala naming lahat kung bakit talaga kami nakauniforme. Hindi para manlait, kundi para magbigay galang, lalo na sa pamilya ng mga naunang nag-alay ng buhay. Palakpakan ng mga tao. Si Carlo, tahimik na nakangiti, hawak ang strap ng bag na nayon ay halos wala ng laman dahil nasa loob na ng kampo ang mga medalya ng kanyang tatay. Ang natira na lang sa bag ay ilang pirasong damit at papel, pero ramdam niya hindi na kasing bigat ng kahapon ang pasan niya. Lumapit sa kanya si Jolo, may bitbit na maliit na kahon. "Carlo," nahihiyang sabi nito, "eto, maliit na regalo naming magkakatropa. Bagong backpack. Para sa susunod, hindi mo na kailangang maglakad na dala-dala ang sako ni tatay mo. Pero kung gusto mong ingatan yon, nasa sayo. Paalala lang sana namin na huwag nang manghusga base sa kung ano lang ang nakikita." Tinanggap iyon ni Carlo, halatang naantig. "Maraming salamat po," sabi niya. "Hindi po mahalaga kung sako o backpack ang gamit ko. Ang mahalaga, simula ngayon, hindi na natatakpan ng hiya ang pangalan ng tatay ko sa tuwing babanggitin ko." Salamat sa pagsama namin sa kwento ni Carlo at ng mga sundalong minsang nang hamak sa kanya. Sa bitanang naglakad ng milya-milya, bitbit ang lumang bag, at sa grupo ng mga lalaking natutong tumigil sa tawanan at tumayo sa katotohanan. Ang kwentong ito ay paalala na sa bawat lumang bag, punit na damit o mukhang pagod na naglalakad sa kalsada, may maaaring nakatagong kwento ng sakripisyo at katapangan na hindi natin alam. Bago tayo manlait o manghusga, tanungin muna natin ang sarili. Sigurado ba tayong basura lang ang laman? O baka tulad ng kay Carlo, dala-dala niya ang alaala ng isang bayani? Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutan i-like at i-share ang video sa iyong pamilya at mga kaibigan para mas maraming taong maalala ang mga kagaya ni Sergeant Ruben at ng kanilang mga mahal sa buhay. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe na sa aming channel para sa mas marami pang kwento na magpapakilos sa iyong damdamin at magpapaalala sa atin ng halaga ng pagrespeto, pasasalamat at pagmamahal sa kapwa. Maraming salamat sa pakikinig at sana'y muli namin kayong makasama sa susunod na episode. Hanggang sa muli, mag-ingat sa paglalakbay, magtanong bago humusga, at yakapin ang mga aral na hatid ng buhay.